what is happening now is opposite to the doctrine of reincarnation. Because according to Hinduism, a soul reincarnates again and again, maybe 1,000 times according to other books. At again and again on earth till it becomes perfect. If this is true, why is it that the earth now is evil? People on earth is evil more than ever. Ay maipagpatuloy natin ang atin pong worldwide Bible study. Kasama po natin ang kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang araw mga kapatid, mga kababayan sa lahat ng dako. At kahit anong lahi siguro na nakikinig sa atin ngayon, salamat po sa inyong kasi hindi ko alam kapatid na Daniel, paano ba sila nakaka-tune in sa atin? Iba-iba pong paraan kapatid na Eli. Meron pong iba't ibang mga platforms po tayo na ginagamit at meron po ding iba-ibang mga languages po. May iba-iba po tayo mga account sa iba-ibang mga languages na napapakinggan po nila yung mga translations na atin pong ginagawa. Kasama yung Spanish, yung Portuguese, English, at yan po ay sineselect lamang po nila kung anong language po yung kanila po na papakinggan sa atin pong mga iba't ibang mga platforms na ginagamit kapatid na Eli. At ganun din po, meron pong mga nag-share, meron pong mga gumagawa ng mga watch party, na mga kapatid po natin, mga manggagawa, at iba-iba pong mga, kahit po yung ibang mga taga-subaybay natin, ay gumagawa din po sila ng grupo po nila na nag-tune in po sila, sama-sama po silang nakikinig, kapatid na Eli. Iba-iba pong mga modes at kaparaanan na kung saan po ay napapakinggan po tayo. At sabi nyo nga po, iba-ibang mga lahi rin dahil iba-ibang mga language naman po ang available. May Chinese, mayroon pong iba't ibang mga translations po tayo na ginagawa, kapatid na Eli. Kasi gusto kong magpasalamat sa mga nagiging dahilan kung paano marami kasi sila umaabot sila ng hanggang mga 100,000 na mga nakikinig ayon dito sa aking natatanggap na mga ulat dito. As of now, meron tayong sa internet, meron tayong 7,600 plus na mga devices connected. At kung ang mga devices na ito, may mga computer dito, maaaring ang possibility ay may 2, 3, 4 hanggang mas marami pang mga tao na nakikinig sa isang connected device. Salamat po dun sa mga nagbibigay ng effort para ma-share at makarating sa lalong mas maraming tao ang ating ginagawang ito. Kasi doon sa mga lugar po na walang internet, ay nag-feed naman tayo through satellite. Meron po tayong 7 satellite providers na gumagana sa buong mundo. Ano-ano yon kapatid na Daniel? Opo, kapatid na Eli, meron po tayong nag-cover sa North at South America, Europe and North Africa. Yan po yung NSS 806. Yan po may redundant din sa South America na ginagamit po nating isa pa yung Star 1 C2. At yung Galaxy 19 naman po ay ang footprint naman po niyan ay nagko-cover sa Mexico, sa North America, nagiging redundant po natin yan. At ganun din po sa USA, Canada, and the Caribbean. Yun naman pong ating Eutelsat Hotbird 13A na satellite provider, ang footprint po niya ay covered po ang Europe, ang Middle East at ang North Africa.
Samantala yun naman pong FICOM 5 ay nagko-cover po sa Asia at nagiging redundant din po yan ng Middle East, Europe, Africa at kasama na din po dyan yung Oceania including Australia. Yun naman pong MIASat 3A po natin ay redundant po ng Asia, Middle East at pumo-cover naman po yan sa Eastern Africa at ganun din po sa Oceania including Australia. Ang SES-4 naman po na pinakapampitong satellite provider natin ay nagko-cover po ng Africa, Europe at Middle East. At meron din po tayong English channel dyan at ganoon din po ang Portuguese channel na yan po yung napapanood 24/7, kapatid na Eli. Kaya po yung nakakakonekta, salamat po sa mga ginagamit ng Panginoong Kasangkapan para maibalita ang ating ginagawang effort na ito na magkaroon ng worldwide Bible study. And not only by live streaming sa internet, sa ating mga social media accounts, kundi sa iba't ibang paraan, pati sa satellite. Actually, ngayon po ay nasa 10,000 mga devices na ang nasa atin. Mahigit na 10,000 devices connected. And we can never know the exact number of people who are listening to us or watching our podcast, broadcast, whatever casting you may call it. But we are thankful and grateful first to our God who permitted all these things. Isa nga yan sa sinasabi ko na katuparan ng ang pagiging totoo ng Biblia. Because less than 3,000 years ago, ito nakasulat na ito sa Bible eh. Less than 3,000 years ago. Even before the time of the Lord Jesus Christ. When Prophet Daniel is inquiring from God about a vision he saw. About the visions that he saw. And in the book of Daniel chapter 12, let us begin from verse 4, Brother Daniel. But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book, even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. That is the prophecy written in the book of Daniel way back in what time is that particular according to those it was in 536 BC or 500 years before Christ. So it is less than 3,000 years ago when this prophecy was written by Daniel. Writing the word of God, he said, Daniel shut up the words and sealed the book, even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Sa Tagalog, ang sabi rito, ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita, tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Yung panahon ng kawakasan, sabi sa Biblia, doon mabubuksan yung nakatatak na aklat. Ang nakatatak na aklat po ay, ang isa po dyan ay ang Biblia. Natatakan ang Biblia. Merong mga bagay sa Biblia nakatago. Nakakonsil, nakatago. Pero pagdating ng panahon ng kawakasan, saka mabubuksan yung mga nakatagong bagay sa aklat. Sa panahon ng kawakasan, ang isang palatandaang dumating na yung
panahon ng kawakasan, the time of the end, ay marami ang tatakbo ng parot parito. Ang kaalaman ay lalago. Knowledge or science shall be increased. Many shall run to and fro. Ito, kahit ilagay mo po sa literal ito, mga kababayan, totoo ito eh. Sabi nga ng lolo ko, saka lola ko nung araw, siguro nung ako'y mga 7 taon, 1953 noon, nung 7 taon ako. O 54. Ang kausap ko lagi, mga lolo ko at lola ko. Kasi nung araw po ang mga bata, nakikinig sa matatanda eh. Wala namang kasing telebisyon, wala namang maraming pagkakaabalahan. Sa Pilipinas, noong panahon na yon, hindi pa masyadong uso ang television eh. Pagkagabi, nakaipon kami sa... meron nga ako natatanda ang kanta nung araw. I learned about Jesus in my grandma's rocking chair, something. Nakalimutan ko na lang yung tono. Kasi yung mga matatanda nung araw, pagkagabi na, yung mga bata hindi pa tulog, kinukwentuhan nila sila. Yun ang kaugalian nung araw. Sabi ng lolo ko nung araw, pagka raw magbibiyahe ka, hihintayin mo yung sasakyan. Minsan, 2 oras, naghihintay kang sasakyan, wala. Minsan 3 oras. Nung araw sa Pilipinas, ang uso raw yung trambya. Merong poste de parada. Merong oras na iintayin mo siya para ka makasakay. So ang lumalakad lang, trambya, tren. No? Pero nang matupad dito, ito yung trambya. Oh. Tranvia. Tawag nila, lolo ko dyan, trambya. Asa na, ipakita mo yung retrato ng trambya. Ayan o. Parang ano yan, isang sasakyang public transport noong 1928, long before the light railway transit, or LRT, made its way through Metro Manila, the mass transportation used was tranvia. It became the backbone of commuter transport in the capital, sa Manila. Yan po ang isa sa ginagamit noon. Yan lang ang mga lumalakad noon sa tumatakbo sa daan. Maghihintay ka ng oras bago may kasunod. Hindi pa yun ang sinasabi ni Propeta Daniel na marami ang tatakbo ng parot parito. Pero nang dumating yung panahon at hanggang dito sa ating panahon, nakikita natin talagang marami nga ang tumatakbo ng parot parito. At ang kaalaman lalago. Knowledge shall be increased. No? Basahin nga natin ito sa 6 na wika, mga kapatid. Apan ikaw, o Daniel, himo ang tinago ang mga pulong, ug takpi ang basahon, bisan pa hangtod sa panahon sa katapusan, daghan ang mudalagan ngadto nganhi, ug ang kahibalo muoswag. Ika, Daniel, ikabat mula ding amano, tatakan maing libro, anggapin kim panahon na ning kawakasan. Dakala ding mulai umeken at umeka rin, ing belwan dakal. Kay Lucano, sika, o Daniel, punitam dagiti sao, ket timbriam ti libro aging gamit laing iti panawen a panakatungpal. Adu dagiti agtarayto amapan ken agsubli ket ti panakaamo umadunto.
Alagad ika, Daniel, pintuon mo ang mga tataramon, asin duotan mo ang kasuratan, sagkod sa panahon nin katapusan. Dakol ang maaragi, asin madakol ang kadunungan. Apang ikaw, o Daniel, takpi ang mga pulong, kagpat ini ang tulunan, tubtub gid sa tion sang katapusan, madamo ang magadalagan pakadto pakari, kag magadugang ang ihibalo. Isa sa mga patunay na ang Biblia nagsasalita ng totoo. Who in the early 1900 will ever dream of a world that is full of moving vehicles in the open air, on land, in the seas, in the oceans, and below the ocean. Ito, isa sa mga nakakahanga na hula sa Biblia na pagdating nung panahon na yon ni Daniel, walang nag-iisip na magkakaroon ng ganitong mga mode of transportation eh. Maraming tatakbo ng paraot parito. At yung kaalaman lalago. Ako lang eh, nung bata ako eh, nung araw, hangang-hanga na ako dun sa telepono eh. Dahil tatawag sa telepono yung aking kapatid. Kaya lang matagal noon bago ako makakontak, lalo na pag long distance. Kung tatawag kami sa Pasay lang, okay lang. Pero pag tatawag ka na sa Ilocos, sa Bicol, maghihintay ka ng halos kalahating araw dun sa, nakalimutan ko na tawag dun, kapatid na Daniel, yung kung saan yung long distance na istasyon. Makikita mo dun yung mga operator, tanggal kabit, tanggal suksok nung mga kung ano-anong mga kable ron. Matagal, kalahating araw ka ron. Yan. Ganyan nung araw. Tanggal kabit. Hintay ka ng hintay, makabit ka. Ngayon wala na yan Wala na po ngayon yan. Dadayal ka na lang sa cellphone mo, makikita mo pa yung kausap mo Kaya, probado na tama yung sabi sa Biblia Marami tatakbo paro't parito, ang kaalaman lalago. Ang siyensya lalago. Ang teknolohiya lalago. Knowledge shall be increased. Ito ay nagaganap hanggang ngayon sa ating panahon. Ang kamangha-mangha dito, mga kapatid, yung sinasabi sa 9. Basahin natin, kapatid na Daniel, hanggang 10. At sinabi niya, yumaon ka ng iyong lakad, Daniel, sapagkat ang mga salita ay nasarhan at natatakan hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang lilinisin at papuputiin at dadalisayin, ngunit ang masasama ay gagawa na may kasamaan at wala sa masasama na makakaunawa, ngunit silang pantas ay mga kakaunawa. Isa pang napaka-straightforward at saka isang sharp na hula sa Biblia. Darating ang wika yung panahon ng kawakasan, sabi, doon sa versikulo 9. Dahil natataka na nga yung aklat at yung salita. Hanggang ang tatak na yun, mananatiling nakatatak, nakasara yung salita, hanggang sa panahon ng kawakasan, sabi ng salita. Tapos, doon sa panahon ng kawakasan na yun, ang isa pang magaganap doon, marami ang lilinisin, papuputiin at dadalisayin. Mayroong gagawing trabaho ang Diyos sa panahon ng kawakasan. Ito po, trabaho ng Diyos ito Yung paglilinis, pagpapaputi at pagdadalisay sa tao. Yan po,
trabaho ng Diyos. Mayroong gawain ang Diyos na magaganap sa panahon ng kawakasan. Kaalinsabay noong maraming tatakbo ng parot parito, ang kaalaman lalago. Kaalinsabay nung katuparan nun, magtatrabaho rin ang Diyos kasi marami ang lilinisin, papuputiin at dadalisain. Ang makagagawa lang kasi nito ang Diyos eh. Pero ang sabi, ang masasama gagawa na may kasamaan, mamamangha ka po sa kasamaan sa ating panahon. Habang ang Diyos ay maraming malilinis, mapapaputi at dadalisayin niya ang mga tao. No? Kasi ang nagpapaputi sa tao, nagpapadalisay, naglilinis, ay ang salita ng Diyos eh. Kaya magtatrabaho ang Diyos panahon ng kawakasan. Tatrabaho ang Panginoong Hesukristo. Magpapadalisay, magpapaputi, maglilinis. Pero mayroong mga resisting forces. Mayroong mga kokontra. Ang gagawin nila, gagawa silang may kasamaan. Ang masasama, gagawa na may kasamaan intentionally. Kasi yung salitang ang masama, gagawa na may kasamaan, ipinapaliwanag ito ni Propeta Enoch doon sa aklat ni Judas. Basahin natin ang 1:14 ng Judas. At ang mga ito naman ang hinulaan ni Enoch na 7 sa bilang mula kay Adam na nagsabi, narito, dumating ang Panginoon na kasama ang kanyang mga laksa-laksang banal upang isagawa ang paghuhukom sa lahat at upang sumbatan ang lahat ng masasama sa lahat ng kanilang mga gawang masasama na kanilang ginawang may kasamaan at sa lahat ng mga bagay na mabibigat na sinalita laban sa kanya ng mga makasalanang masasama. Sa paghuhukom pala, talagang itong mga ito gagantihin ng Diyos eh. Sino itong masasama? Ito yung hinuhulaan ni Propeta Daniel eh. Magaganap ang kanilang height ng kanilang evil work. Mag-uumpisa sa panahon ng kawakasan. Na ang sabi, ang lahat ng masasama sa kanilang mga gawang masasama na kanilang ginawang may kasamaan. Meron po kasing gawang masama na nangyari na masamang gawa pero hindi ginawang may kasamaan. Merong mga gawang masama na kuminsan aksidente. Merong masamang gawa dahil sa imprudensya o sa imprudence. Ang tawag sa Tagalog doon, kapatid na Daniel, imprudence. Di ba? Yung sa Portuguese, imprudensya eh. Nakalimutan ko na. Recklessness. Merong mga tao nakagawa ng masama because of recklessness. Pero ito, masasamang gawang itong hinuhulaan ni Propeta Daniel, hindi because of recklessness, intentional talaga. Sabi, maraming lilinisin, papuputiin, dadalisain, ngunit ang masasama, gagawa na may kasamaan. Ang intention talaga nila ng kanilang paggawa, may kasamaan. Parang nakakakitang-kita ko ngayon ito eh. Makikita mo yung volume ng kasamaan eh. Magandang gamot, pinipigil nila. Kasi merong organisasyon ng mga namumuhunan sa mga gamot. Pagka medyo may makukumpetensya yung gamot nila, ay kahit mas mabuti itong gamot na isa, hindi makakalusot. Ang labanan ay palakasan. Ang labanan ay kung sino ang may kapit. Merong say.
Hindi nga makagitaw yung mga tinatawag nating alternative medicine kuminsan eh. No? Yung mga alternative doctors na ako naniniwala, ang mga alternative doctors, mas mahusay yan kaysa sa mga conventional doctors na natuto sa libro. Libro lang ang pinagbabatayan niyang mga conventional doctors eh. Pero yung mga alternative doctors, ang expertise niyan mas marami, mas malawak. Pero yun ang mga sinisikil ngayon eh, sa ating panahon. Nakikita ko, parang may conspiracy, kahit masama yung droga, yung gamot, yun ang ipopromote ng asosasyon nila, tapos bibigyan ng regalo yung mga doktor pagka mas marami ang kanilang na resetahan. Meron silang trip abroad, may kotse sila. Alam ko kasi marami akong kakilalang doktor. At ako rin ay nag-aaral ng tinatawag na alternative medicine. Kaya nagkaroon ako ng kaalaman sa mga alternative doctors na ako naniniwala, personal yan. Hindi ko pinipilit ang kahit sino. Ang mga alternative doctors, yung mga naturopathist, meron silang ibang way of o approach sa panggagamot. Mas reliable, walang masyadong mga side effects na nakakasira sa katawan. Kagaya mo. Mahirap nang yan eh. Talakayin sa isang araw siguro talakayin natin ito ng bukod. Pero ang sabi sa Biblia, ang masasama gagawang may kasamaan para bang pinagkakaisa-isahan ng mga mahihirap, pinagkakaisa-isahan ng mga inosenteng mga tao na walang kamalay-malay na nagtataguyod sila ng mga programa na pansira. Sa ikayayaman nila, pansira naman sa kapwa. Ikayayaman nila, pansira naman sa ekolohiya. Ikayayaman nila, pansira naman sa tao. No? Parang may magkakasabwat ng mga diwa na gumagana. Kaya yun ang sinasabi sa hula. Yung masasama, gagawang may kasamaan. Mga intentional na mga bagay ito. Tinan ninyo lang yung autism ngayon. Nauso sa mga bata, autistic. Yung parang kulang sa isip, ang mood iba, parang abnormal. Ngayon lang ko nakakita niyan eh. 73 years old na ako. Ba't napakaraming mga bata ngayon, autistic? Sabi ng isang pinagdidiskusyonan, yan daw mga bakunang ginawa ngayon, dahilan kung bakit nagkakaroon ng autism. Dahil doon sa mga ingredients ng bakuna. Ito, it is a known study and discussion among scientists. Pero, ang magtataka ka, dinideny lagi ito ng WHO, ng World Health Organization. Deny sila ng deny. Samantalang within the World Health Organization, nagkaroon sila ng study na biro mo, nung araw, ang autism yata, di ko alam ang details pero 1:1,000. Ngayon ay 1:7. Ito talagang mas maraming autistic ngayon. Saan galing? May pinanggalingan yun. There are factors behind that. Kaya masasabi ko, mga kapatid, tama yung sabi sa Biblia. Hindi mo iisipin ito, 2,500 taon nakakalipas, nasa Biblia, na sa panahon ng kawakasan, paglago ng tinatawag nating ng teknolohiya, ng siyensya, ng kaalaman, ay marami ang lilinisin, papuputiin at dadalisain. Pero yung masasama, gagawang may kasamaan. Ang height ng kasamaan ng tao nag-uumpisa sa panahon ng kawakasan. Kasi gagawa na sila talagang may kasamaan. Intentional na talaga. Merong maaaring sabihin, may conspiracy na yung masasama para gumawa ng kasamaan. Pero ang sabi sa Biblia, wala sa masasama na makakaunawa. Kaya
sarado pa rin sa kanila ang Biblia. Ngunit, silang pantas ay mga kakaunawa. Meron naman palang makakaunawa. Yun ngang mga makakaunawa na yun, mga pantas, yun ang magiging dahilan para may mga taong malinis, mapaputi at madalisay para magbalik loob sa Diyos ang mga tao. Basahin natin ang versikulo 3, kapatid na Daniel. At silang pantas ay sisilang na parang ningning ng langit, at silang mga babalik ng marami sa katwiran ay parang mga bituin magpakailanman. Sila pala yung mga pantas na makakaunawa sa salita ng Diyos, ibabalik nila sa katwiran ang marami. Kaya maraming lilinisin, papuputiin at dadalisain. Ngunit yung masasama, gagawa silang may kasamaan. Kaya makikita mo ngayon, mag-obserba ka. Gumagawa talagang may kasamaan. Yan lang mga produktong pinalalaganap sa mundo ngayon eh. Alam naman nila na nakakaano yan eh. Nakakasama eh. Yung mga GMO. Pero ginagawa nila yun eh. Pari kikita sila ron. Sa Africa nga eh. Unti-unti na raw nauubos yung mga original crop ng Africa na palitan na ng GMO. Soya, wheat, barley, GMO na lahat eh. Alam naman ng mga siyentipiko nakakasama sa tao yan eh. Marami ng study na ginawa eh. Bakit tuloy-tuloy yan? Magkakasabot yung mga taong masasama para kumita. Yumaman ng yumaman to the detriment of the general population. Kaya wala na tayo ngayong wala na tayo, kumbaga, mabubuhay man tayo ngayon ng maayos, awa na lang ng Diyos sa atin. Kasi wala kang susulingan eh. Medisina, may daya. May daya dyan. May corruption dyan sa medisina. Kahit ano pang puntahan mo ngayon, ang masasama gagawang may kasamaan. At wala ang wika sa masasama, makakaunawa. Ngunit silang mga pantas ay makakaunawa. Yung mga pantas na yon, sila ang magbabalik ng marami sa katwiran. Pakinggan nyo ito mga kababayan. No? Ang ating panahon ay napapatunayang pumasok na tayo sa panahon ng kawakasan na maraming tumatakbo ng parot parito. No? Sa langit, diyan sa Himpapawid, makikita mo, napakaraming eroplano balik-balik. Siguro ngayon kumonti, kasi may lockdown eh. Pero pakita ko sa inyo, itong satellite image, yun pong maliliit na kulay dilaw na lumilipad. Ano yan? Mga eroplano yan, satellite image. Ma-imagine nyo kung gaano karaming eroplano na nung wala pa itong problemang lockdown na ngayon, ganyang karami lumilipad sa lahat ng 24 oras sa Himpapawid. Totoo yan kasi dito lang nga sa amin eh. Kung magbiyahe po kami, halos 4 na beses isang linggo para ipangaral ang ebanghelyo. Nakasakay kami ng eroplano kasi napakalaki nitong kontinente ng Amerika. Pag magbibiyahe ka, abutin ka rito ng 100 taon, di ka makakarating sa mas maraming lugar. Para kami makarating 2,000, 3,000 kilometers away from our studio, we have to travel by plane. Kaya araw halos 4 na beses isang linggo, nasa biyahe po kami ng eroplano. Ngayon lang kami tumigil dahil may lockdown. No? Yung sinasabing maraming tatakbo ng parot parito. No? Tama sa air, ang dami. Sa dagat, ganun din. Nagkakabanggaan, laki ng dagat na yan, nagkakabanggaan. Kundi nga marami, ba't magkakabanggaan yan? No?
Pakita nga natin yung sa dagat. O, tinan ninyo, ang mga, tawag yan, sea crafts, no? Tinan nyo, sa buong mundo, napakaraing tumatakbo ng paruot parito. Paruot parito yan sa buong mundo. Makikita nyo, yung mga maliliit na yan na parang mga bakterya na lumalangoy, mga ano po yan, mga barko, vapor, mga kung ano-anong mga, hindi pa kasali dyan yung submarino, no? Kasi ang nakikita lang nasa ibabaw, na submarino nasa ilalim yun eh. Tingnan niyo kung gaano karami yan. Kaya nagkakabanggaan eh. Tapos, lalo naman sa lupa. Makikita mo naman sa lupa, talagang ang oras-oras may banggaan. Kaya yung salita ng Diyos na maraming tatakbo ng paruot parito, ito lang, motorcycle lang palang ito. Nakita ko ito nung nandiyan kami sa Singapore papunta ka ng Malaysia, talagang matatraffic ka ng matagal dahil dun sa napakaraing nakahilerang mga tricycle, tawag yan? Motorbike. Makikita nyo, napakaraming tumatakbo ng paruot parito. Ang kaalaman ay lalago. Ito, naisulat po ito, 2,500 taon nang nakakalipas. Pero nakikita natin ngayon, ang authenticity ng sinasabi ng Diyos. Kaya ang Biblia nakakamangha pagka pag-aaralan mo at naiintindihan mo yung katuparan ng nasa Biblia. Mamamangha ka, hindi galing sa tao ang Biblia. Ang Biblia, galing sa nakakakita kung ano mangyayari sa hinaharap. At ang Diyos lamang ang makakakita nun. Walang ibang makakapagsabi kung ano ba mangyayari bukas o sa makalawa. Pero yung mangyayari sa 1,000 taon o sa 2,000 taon, sa 3,000 taon, ang nangyayari, nakasulat na sa Biblia sapagkat ipinagpauna na ng Diyos. No? Basahin natin ang Isaias 42:9. Narito, ang mga dating bagay ay nangyayari na, at ang mga bagong bagay ay ipinahahayag ko. Bago mga litaw ay sinasaysay ko sa inyo. Hinahamon ko kayo lahat ng mga relihiyoso. Meron bang aklat na kaparalel ng Biblia na nagsasabi ng mga bagay bago lumitaw? Sabi ng Diyos sa Biblia, dating bagay, nangyari na yon. Yung mga bagong bagay ay ipinahahayag ko. Bago malitaw, sinasaysay ko sa inyo. Wala namang may capacity ganun. Wala namang libro sa mundo na mayroong ganito Basahin nyo lahat ng libro ng relihiyon. Yung mga Vedas, yung mga gawa ni Confucius, yung gawa ni Zoroaster, yung mga sayings ni Buddha, yung Book of Mormons, na kung ano-anong pinagagawang mga libro ng tao. Wala, panis lahat yan. Wala kang makita dyan na advanced knowledge Pero ang Biblia, mamamangha ka. Tapos sasabihin mo, puno ng relihiyon ka. Bilyon ang inaakay mo. Sasabihin mo, totoo ang evolusyon. Totoo ang Big Bang. Paano ka nangyari sa Big Bang at saka evolusyon kung Biblia paniniwalaan mo, hindi nga ganyan ang nasa Biblia At talagang ang Biblia ang dapat nating paniwalaan kasi nagsasabi siya bago lumitaw, sabi ng Diyos, bago mangalitaw, sinasaysay ko sa inyo. Anong layon? Bakit sinasabi bago mangyari? Basahin natin sa Juan, sa 13:19. Mula ngayon ay sinasalita ko sa inyo bago mangyari, upang pagka nangyari, kayo'y magsisampalataya na ako nga. Ayun, ang dahilan kung bakit sinasabi ng Diyos bago mangyari, para ko sumampalataya tayo, para wag tayong ateista, para ka maniwala kay Darwin. Wala ka namang
makikitang libro na kapareho ng Biblia na ang Biblia, sinasabi niya bago mangyari para tayo sumampalataya sa Diyos na talagang ang Biblia ang dapat nating pagtiwalaan at sundin kasi yung sinasabi ng Diyos sa Biblia natutupad on due time. Ngayon, meron ngayon leader ng relihiyon. Sasabihin mo, tama yung kay Darwin, hindi naniniwala sa Diyos. Tama ang evolusyon. Tama ang natural selection. Tama ang primordial soup. Tama ang Big Bang. Sasabihin mo, tama yan. Kontra nga sa Biblia yan eh. Alin ang pipiliin mong paniwalaan? Yung aklat na nagsasabi ng mga bagay bago mangyari. Nagpapatunay na ang nagsabi, hindi tao. Ang nagsabi, yung nakakaalam ng hinaharap, yun nga ang Diyos. Pagkatapos, ikukumpetensya mo sa Biblia, ang naimbento 200 years ago ni Darwin, na ang tao galing sa unggoy. Ang tindi nyo. Wala kayong respeto sa lumikha ng buhay ng tao. Para sabihin mong galing tayo sa unggoy, galing ka sa bakterya, wala nga hanggang ngayon, wala nga kayong pruwebang totoo yan eh. Sa real science, hindi nyo kayang patunayan yan eh. Si Darwin mo mismo ang kalaban ninyo eh. Bakit? Sabi ni Darwin, pagka may makikita ka na magkakasabay na buhay, magkakaibang mga ano, yung sinabi ni Darwin na ito, if numerous species belonging to the same genera or families have really started into life at once, the fact would be fatal to the theory of evolution through natural selection. Sinabi niya yan, hindi pa natutuklasan yung nasa Canadian Rockies. Nung sabihin niya yan, hindi pa natutuklasan yung sa Canadian Rockies. Kasi natuklasan yung sa Canadian Rockies noong 1909. Na nakakita sila ron ng mga fossil records ng mga umiiral na mga nilalang, 80,000 collection. 80,000 mga nilalang na umiiral na noong pang Cambrian period. Pre-Cambrian pa, umiiral na. Paano ngayon totoo yung evolusyon? Dapat kung evolusyon totoo at natural selection, hindi ganyan karami nung panahon na yon ng Cambrian period. Dapat konti pa lang kasi hindi pa nga nag-e-evolve bakit nga yan 80,000 na yung nakita dyan. Sa Canadian Rockies lang yan. Hindi pa kasama yung ibang mga parte sa mundo. Ibig sabihin, bata pa ang mundo, marami nang nilalang na may buhay. Hindi totoong nag-evolve. Sabi nga ni Charles Darwin, fatal yan sa theory of evolution at saka natural selection. Kaya lang, hinakamatayan niya na, hindi niya na nakita yung discovery noong 1909. No? Tao na tatay ko noon, 1903 pinanganak ang tatay ko Natuklasan yung tinatawag nilang Cambrian explosion. Na ibig sabihin, napakaraming natuklasang mga buhay na nilalang na umiiral na sa mundo. Bata pa noon ang mundo. Yung sa Cambrian, na yon na na-record sa mga fossils, natabunan ng putik, naging bato, na-record doon. Napakaraming mga nabubuhay ng nilalang. Hindi totoo na nag-evolve ng milyon taon para maka-evolve. No, hindi totoo yan. The discovery of the Burgess Shale exposed the lies of evolutionists. Ngayon, alin ang paniniwalaan nyo? Itong mga hindi naniniwala sa Diyos o yung salita ng Diyos na libu-libong taon bago nangyayari, sinasabi na ng Diyos. Walang kamintis-mintis. Sa panahon ng kawakasan, maraming tatakbo ng paruot parito. Ang kaalaman, lalago, science and knowledge shall be increased. At maraming lilinisin, papuputiin, dadalisain, ngunit ang masasama gagawa na may kasamaan.
ito ngayon ang nagpapatunay sa kagaguhan ng aral na reincarnation. Kasi yung tao lalo pang sasama ang reincarnation sabi ng mga Bombay, ng mga Hindus, ang reincarnation, pakibasa mo nga yung doktrina ng reincarnation, kapatid na Daniel. The belief that an individual human soul passes through the succession of lives. The idea of reincarnation had its origin in northern India, 1000 to 800 BC. It was explicated first in the Upanishads. According to Hinduism, a soul reincarnates again and again on earth till it becomes perfect and reunites with its source. During this process, the soul enters into many bodies, assumes many forms, and passes through many births and deaths. Kayong mga you Hindus, maybe some of our listeners are Hindus, but how can you prove the doctrine of the Upanishads that there is such thing as reincarnation? What is happening now is opposite to the doctrine of reincarnation. Because according to Hinduism, a soul reincarnates again and again, maybe 1,000 times, according to other books. No? At again and again on earth, till it becomes perfect. If this is true, why is it that the earth now is evil? People on earth is evil more than ever. If the idea of reincarnation or the doctrine of reincarnation is true, it is a big slap on your faces, you believers of reincarnation. Imagine you are a human being and then you will be reincarnated as a rat, or you will be reincarnated as a snake. How can you progress as a human being when you are going to from a human being, you will be reincarnated as a rat, or you will be reincarnated as a dog? These doctrines are purely heresies. These doctrines are purely fruit of the futile minds of the Hindus. It is not proven by reality, because reality is the best evidence. What is real is the best evidence. If it is true that reincarnation happens to make, it's a process to make man perfect, why it is that mankind now is not going to perfection, but to the escalation of evil is unimaginable among humanity, thus proving that reincarnation is a lie. Katarantaduhan niyang reinkarnasyon na yan. Ang reinkarnasyon daw, ikaw daw ay pag namatay ka, papasok ka uli sa ibang katawan para ikaw ay maging perfect, para mapagbayaran mo raw yung iyong mga pagkakamali nung una, habang ikaw ay namatay ka na naman bilang isang daga, magiging aso ka naman, tapos namatay na naman yung aso, pupunta ka naman sa baka, tapos para raw ikaw ay laging mabubuhay sa mundo hanggang ikaw ay maging perpekto. Kung totoo yan, bakit hindi nagiging perpekto? Kasasama ninyo. Patawarin ninyo ako, mga kababayan, no? Pero talagang kawalang hiya at katarantaduhan yung mga relihiyon na yan. Kasi nakabase sa mga daldal na walang batayan. Mas gusto ko ng paniwalaan ng Biblia. Ang Biblia ang nagsasabi na makikita mo sa realidad na na ang tao ngayon sumasama, hindi nagiging perpekto, hindi kagaya ng doktrina ng Hinduism. Ang tao raw ipapanganak, mamamatay, magre-reincarnate, magiging daga, magiging pusa, magiging aso, magiging baka, magiging ahas. Ba't walang nagiging dinosaur? Tapos magiging perfect. Perfect ba? Asan ngayon ang mga perfect? Meron mga perfect ngayon? Na ang tao ba, pabuti ng pabuti dahil sa reincarnation? Hindi nga bumubuti. Pasama ng pasama. At yan ang sabi ng Biblia.
maraming tatakbo ng parot parito, ang kaalaman lalago. Tapos, maraming lilinisin, papuputin at dadalisain, ngunit ang masasama, gagawang may kasamaan, wala sa masasama na makakaunawa, ngunit silang pantas ay makakaunawa. Hindi ba itong talatang ito? Kung pag-aaralan yung mabuti, mga kapatid, totoong-totoo sinasabi ng Diyos dito. Merong mga tao pasama pa ng pasama. Hanggang malapit na ang kawakasan, pasama pa ng pasama. Ikalawang Timoteo 3:13. Pasa mo, kapatid na Daniel. Datapwat ang masasamang tao at mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama na mga dadaya at sila rin ang mga dadaya. Kita nyo, ang masasamang tao, magdaraya, lalong sasama ng sasama, magdadaya at sila rin ang mga dadaya. Tinan mo nga, kundi nga yan ang nangyayari ngayon. Eh sino nagsalita yan? Ang Diyos. Salita ng Diyos yan. Ang masama, magpapakasama pa. Kung meron mambubuti, yung mga taong maniniwala sa Diyos. Kaya nga hinihikayat kayo ng ating programang maniwala sa Biblia. Kahit hindi kayo sumama sa akin, pwede. Bahala kayo kung ayaw nyo kaming kasama. Maniwala kayo sa Biblia kaysa kay Buddha. Maniwala kayo sa kay Biblia kaysa kay Shinto. Maniwala ka kayo sa Biblia kaysa kay Zoroaster, kaysa kay Confucius. Pangalan pa lang yan, makukonfuse ka na eh. Relihiyon nyo, Confucianism. Talaga makukonfuse kayo. Kasi hindi kayo nagbabatay sa dapat talagang tama. Ang Biblia, ang salita ng Diyos, mga kapatid. Nandyan ang lahat ng totoo. Diyan tayo maniwala. Makita mo, bubuti ka. Pag hindi ka bumuti, kung maniniwala ka talaga. Ngayon, kung magpa-plastic ka lang, mag-iipokrito ka lang, kunyari ikaw ay mabait, Reverend Father ka kamo, punong-puno ng kasinungalingan yung pinagsasasabi mo, kahit papa ka pa, Papa Picolino, labas mo. Kasi hindi ka naniniwala sa Biblia. Kung naniniwala ka kasi sa Biblia, paniniwalaan mo yung salita ng Diyos, yun ang totoo. Di ba totoo ngayon, mga kapatid, ang Biblia authentic? Sa ugali pa lang ng tao, malalaman mo na eh. Sa reality, makikita mo totoo, sabi ng Biblia. Ang masasama, gagawang may kasamaan. Ang masasama, lalong sasama ng sasama. At sila rin ang madadaya. Yan, ngayon. Pero ang punto ko rito, yung hula na hindi masakit ang dating. Ano yung hindi masakit ang dating? Maraming tatakbo ng paroot parito. Ang kaalaman lalago. Sige nga, matututulan nyo ba yan? Na talagang totoo yung sinabi ng Biblia, 2,500 taon na nakakalipas na lalago ang kaalaman. Ngayon lang naman yan eh. Nung nag-aaral, ako saksi eh. Napakarami ko nang napagdaanan, 73 anyos na po ako na nag-aaral ng buhay. 56 anyos na po akong daldal sa kapwa. Marami na rin kapwa-tao ang naakay ko sa pagtitiwala at pagkilala sa Diyos sa awa ng Panginoon. Marami na pong miyembro ang Church of God sa iba't ibang panig ng mundo. Meron po tayong mga taong nahikayat sa pagtitiwala sa Diyos, paggawa ng mabuti, pagtulong sa kapwa. Na ito, pilit na pinamamalian na ang taga-dating daan daw masasamang tao. Masasamang tao pala ang taga-dating daan. Binibigyan ng citation pila sa ng National Red Cross sa pagtulong sa kapwang nangangailangan ng tulong. Tayo ang pinakamaraming idinodonate na dugo taon-taon sa Red Cross. Kami pala masasamang tao. Ang masasamang tao pala, nagpapakain ng libre. Ang masasamang tao pala, dumadalaw sa bilangguan para yung mga bilanggo na walang toothpaste, walang toothbrush, bigyan ng damit, kumot, banig. Yun ba masasamang tao? Yung mga taga-dating daan, masamang tao raw kami. Ang mga taga-dating daan, meron libreng sakay. May libreng ospital, klinika.
may libreng eskwela, walang bayad. Kami mga masasamang tao, tindi niyong manira sa kapwa. Kami may libreng serbisyo ng pagtulong sa kapwa. At hindi basta daldal ito, hindi pakita lang na maglalagay sa EDSA ng medical mission, pagtatrapikin ng buong EDSA para mapansin. Hindi ito minsan lang, ito araw-araw, walang tigil. Binibigyan ng award ng iba't ibang mga lugar. No? Pati sa Singapore, nabibigyan ng award ang mga taga-dating daan sa paggawa ng kabutihan sa kapwa. Tapos, merong kayong sikmurang sabihin, ang taga-dating daan ay masamang tao. Pati nga sa Singapore, meron tayong award sa paggawa ng kabutihan sa kapwa. Tapos sasabihin nyo, tindi nyo? Dito nga sa Brazil, no less than the Philippine Embassy in Brazil, nakapansin sa aming ginagawang mabuti dito sa Brazil. Ang nakakalungkot lang, dito sa Brazil, may mga nagkalat na alagad ni Kibuloy na nanghihingi ng limo sa mga airport. Nakakasira sa mga Pilipino. Pero kami, ang naiwan naming impresyon dito, gumagawa kami ng mabuti sa kapwa. Ayoko sanang sabihin pero nakakaano talaga. Nakakasakit ng kalooban na sasabihin mga taga-dating daan daw masasamang tao. Masamang tao, taga-dating daan. Sabihin mo yan, tell that to the Marines. Ang dating daan, mayroong track record ng paggawa ng mabuti sa kapwa. Dahil naniniwala kami sa Diyos ng Biblia na ang sabi, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa kasambahay na pananampalataya. No? Ibigin mo ang iyong kaaway. Kung magutom, pakanin mo. Kung mauhaw, painumin mo. Hanggang Haiti, yung mga batang kumakain ng putik, pinadalhan natin ng pagkain Naglagay tayo ng ng tinatawag na feeding program Tapos kami pang masamang tao. Okay lang. Kung yan ang kaligayahan nyo, magsinungaling, manira. Okay lang. Darating naman ang araw nyo Kanya-kanya lang yan Araw mo ngayon okay lang. Talagang ganun sa mundo. Sabi nga ni Balagtas, sa loob at labas ng bayan kong sawi, kaliluhay siyang, nakalimutan ko kapatid na Daniel, nangyayaring hari. Sa loob at labas ng bayan kong sawi, kaliluhay siyang nangyayaring hari. Kagaling at bait ay nalulugami, ininis sa hukay ng dusat pighati. Ang magandang asal ay ipinupukol sa laot ng dagat ng kutyat linggatong. Balang magagaling ay ibinabaon at inililibing na walang kabaong. Ngunit ay ang lilot masasamang loob, sa trono ng puri ay iniluluklok, at sa balang sukab na may asal hayop, mabangong insenso ang isinusuob. Tuloy mo kapatid na Daniel. Kaliluhat sama ang ulo'y nagtayo at ang kabait ay kimit na kayuko. Santong katwiray lugami at hapo, ang luha na lamang ang pinatutulo. At ang balang bibig na binubukalan ng sabing magaling at katotohanan, agad binibiyak at sinisikangan ng kalis ng lalong dustang kamatayan. Kita nyo? Yan. Ba't nagawa ni Baltasar yan? Na nangyayari Totoo yan Kung alin yung tama, yun ang sinisikil, pinasasama. Kung alin yung mga tarantado, yun ang pinupuri. Okay lang. Talagang ganon. If that is it, so be it. Pero, hindi nyo ako mapipigil magsalita ng totoo. I will always speak for the God of the Bible. I will always say, until the last day that I can speak with God's help. Sasabihin ko sa inyo mga kababayan, ang Biblia ay totoo.
ito ang isang kaisa-isang aklat na pwede mong mapagtiwalaan sapagkat bago mangyari, sinasabi na ng may-ari ng aklat na ito para maniwala tayo sa kanya at tayo magtiwala sa kanyang sinasabi sapagkat ang kanyang sinasabi hindi pumapaltos. Walang paltos. Mateo 24. Ganito ang sinasabi ng ating Panginoon Kristo sa 35. Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Yan, mapapatunayan nyo yan. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. His words will be fulfilled. Ang kanyang salita matutupad at matutupad. Maniwala ka, hindi ka maniwala, magalit ka sa akin. Kung gusto mo, magtatalong ka, kung gusto niyo sumpain ako ng patong-patong, okay lang. Basta ako, sinasabi ko yung salita ng Diyos. Siguro wala naman pastor na kagaya ko ngayon na, yung mangangaral na kagaya ko ngayon na nagsasalita ganito araw-araw. Sinasamantala ko habang kayo naka-lockdown, naka-lockdown kayo. Mapapakinggan nyo salita ng Diyos. Sinasamantala ko lang. Kahit huwag kayong sumama sa akin, mga kababayan. Magbasa kayo ng Biblia. Pag binabasa ko, nilalagay ko nga yung di ba nilalagay natin sa screen yung yung sitas? Para mabasa nyo rin sa bahay nyo. Wala rin lang kayong gagawin. Lockdown nga eh. E di magbasa kayo ng Biblia para hindi kayo napaglululoko ng mga pastor. Sasabihin sa inyo, reincarnation. Wala yan sa Biblia. Pahanap mo sa computer, kapatid na Daniel, kung may reincarnation. Hindi nga tinuro ni Kristo yan eh. Magpatulong nga tayo sa computer. Hanapin po natin sa computer, ilagay natin yung salitang reincarnation at isearch po natin ito sa lahat ng English translations. Mula Genesis hanggang Revelation, ang resulta po niya, no words or phrases found. Kita nyo, mare, tawanan nyo ako. Teka, ginagamit ang computer para hanapin reincarnation. Ako nga, maalwan nga tayo ngayon eh. Very easy lang eh. Wala pang 3 seconds, 4 seconds, mahahanap na ng computer ang lahat ng Biblia. Wala palang reincarnation. Si Rizal, alam niyo ang ginawa ni Rizal? Binasa niya ang buong Biblia. Wala pang computer nung panahon ni Rizal eh. Binasa niya para makarating siya sa isang konklusyon na isinulat niya sa kanyang no limitang here. Mga kababayan Pilipino, kung naniniwala kayo kay Rizal, ang no limitang here niya, meron akong kopya niyan, yung photocopy ko eh. Nandun sa akin library. Ang sabi ni Dr. Jose Rizal sa pahina 72 ng kanyang no limitang here. Basahin natin, kapatid na Daniel. But now let's see how the idea of purgatory, which is absent from both the Old and the New Testaments, became Catholic doctrine. Neither Moses nor Jesus Christ make the slightest mention of purgatory. Bakit natiyak ni Rizal ito? Ito bang sinulat ni Rizal? Authentic knowledge ito. Authentic ito. Bakit? Nasa no limitang here niya yan eh. Para masabi mo, the idea of purgatory is absent from both the Old and the New Testament, para masabi mo yon sa panahon ni Rizal, wala namang computer. Aba, ibig sabihin, binasa ni Rizal ang buong Biblia. Mula Genesis hanggang Apokalipsis. Ganyan nagsuri si Rizal. No? Palagay ko magkakasundo kami nito eh, kung buhay ito ngayon eh. Ang sabi ni Dr. Jose Rizal, neither Moses nor Jesus Christ make the slightest mention of purgatory. O nakita mo na to, padre. Parin sinungaling, nakita mo to. Walang purgatorio sa Biblia. Kahit si Moises, kahit ang Panginoon Kristo, kahit mga apostol. Walang sinabing purgatorio. Kasi wala nga purgatorio sa Biblia. Ngayon, sino may sabing purgatorio? Kayo. Sino ba ngayon ng totoo? Yung Biblia o kayo?
Ba't kayo nagkaroon ng purgatorio? Pinupurga nyo bulsa ng mga tao. Dahil sa purgatorio, kailangan ka magpamisa para mahango yung nasa purgatorio. Pagkatapos, magbabayad naman sa misa. No? Kaya yung mayayaman lang ang maliligtas, may pambayad sa misa. Yung mahirap na walang nagpapamisa, paano ka mahahango sa purgatorio? Tutubuan ka ng talaba at saka tahong. Sa purgatorio, walang hahango sa'yo dahil walang nagpapamisa para sa'yo. Yan ang sabi ni Rizal. Di tutulan nyo na walang purgatorio, yun nga lang limbo nyo, wala naman talaga yun Halos mahigit 1,000 taon yung doktrina ng limbo na pagka ang isang bata ay hindi nabinyagan at namatay ang isang batang maliit, ay pupunta raw sa limbo, hindi papasok sa langit, kawawang bata. Namatay, pinabayaan ng magulang halimbawa, pinabayaan, hindi pinakakain, tinapon sa kalye, tapos namatay, pupunta sa limbo, ano kasalanan ng bata? Kaya tayong Pilipino, naniwala tayo doon, pupunta sa limbo, takot tayo, kaya pabinyag tayo ng pabinyag ng bata. Dahil nga, pag namatay, hindi makakapasok sa langit, 3 buwan, 4 na buwan, 1 taon, hindi makakapasok kasi, pupunta sa limbo. Sabi ng mga papa, ngayon, etong lumitaw na papa, hindi nila napigil. Hindi totoo yan. Hindi totoo sa Biblia. Wala sa Biblia yung limbo. Hinahantay ko nga na i-declare niyang wala rin yung purgatorio Kaya lang di niya na na-declare, nag-resign na. Siguro, inano itong papan to. May hinala ako Hinala lang naman. Ba't nag-resign? Hindi pa naman siya, wala naman siyang sakit. Hanggang ngayon naman ay buhay pa siya, si Papa Benedicto. Bakit siya nag-resign? Kauna-unahang papa sa halos 1,000 taon nag-resign. Bakit? Siguro na-pressure ito. Basahin natin ito, kapatid na Daniel. Ito po sa publication ng Metro noong October 5, 26. Limbo does not exist, says Pope. All new view, the Pope opposes the idea of limbo. Pope Benedict XVI will tomorrow announce he is scrapping the centuries-old Roman Catholic concept of limbo. According to church teachings, limbo is home to the souls of children who die without being baptized. It is a state between heaven and hell. But the Pope will instead say that unbaptized children go to heaven. The move follows a meeting at the Vatican this week of 30 senior church figures who are part of the powerful International Theological Commission. Pope Benedict has long opposed the idea of limbo despite it being part of Catholic thought since the Middle Ages. He revealed his views in 1984 when he was Cardinal Joseph Ratzinger. It is linked to the cause of original sin. He said then, but many babies die because they are victims. Naman ang tama Tama yung papa na yan. I appreciate this Pope. His boldness to declare centuries-old doctrine of the Catholic Church to be wrong, erroneous. There is no such thing as limbo. Kaya nga iniintay ko sabihin niya, wala rin purgatorio. Kaya lang, nag-resign na, baka na-pressure yung matanda, kawa-awa naman. Ito ang kauna-unahang papa sa Roma na nagpamali sa doktrina ng Katoliko na limbo. Kaya mga kababayang Pilipino, wag na kayo magpapabinyag ng bata. Gastos lang yan. Gastos lang yan. Minsan, nangungutang ka lang para magpabinyag ka kasi tatakot ka yung anak mo mapunta sa limbo. Wala naman pala limbo. Yung purgatorio, meron ba nun? Wala nun. Walang binanggit si Kristong purgatorio ni ang mga apostol. Wala kang mababasa sa Biblia na ang mga tao inutusan magdasal para sa mga patay sa turo ni Kristo. Wala kang mababasa nun. Magdadasal ka para sa patay, magpapamisa ka dahil para maalis sa purgatorio. Walang kahit isang turo si Kristo niyan. Wala sa Biblia yan. Kaya mga kapatid, kung gusto natin maging dapat sa Diyos, magtiwala tayong may Diyos.
May Diyos na lumalang. Hindi tayo galing sa unggoy. Hindi totoo ang Big Bang o primordial soup o natural selection o evolution. Walang totoo dyan. Gawa-gawa lang mga kaisipan ng tao yan na ayaw maniwala sa Biblia. Samantalang ang ebidensyang ipinipresenta sa atin ng Biblia, mga hindi pwedeng tutulang ebidensya na ang salita ng Biblia galing sa isang makapangyarihan Diyos na nakakaalam ng lahat ng mangyayari sa mundo hanggang sa katapusan. Saan tayo magtitiwala? Sa iba-ibang mga daldal niya, libro noon, libro niya, ginawa lang ng mga tao. Ito, sinulat ng mga tao, pero ang nagpasulat ay makapangyarihan sa lahat. At makikita mo ang katuparan niya. How scientific, how advanced in knowledge, and how exact are the things that were foretold in the Bible. We are discovering the truthfulness of the words of the Bible in reality in our times. Kaya alam nyo, ako talagang, kaya lang tayo'y maraming kaaway eh. Marami talaga tayong kaaway. Kahit saan tayo pumunta, may mga kaaway ng katotohanan. Pero okay lang yon. Si Kristo nga mismo, wala namang ginawang masama eh. Pinagbibintangan ng kung ano-ano nitong mga Hudyo eh. Pero salamat sa Diyos. At meron pa rin mga kababayan tayo, even via live streaming, nakakapakinig ng aral. Sana kahit nga konti lang eh. Pero marami-rami rin naman eh. Nasa umaabot ng, hindi natin alam yung mga iba, no? Pero yung alam lang natin, maabot ng 70, 78 mil sa isang broadcast ang mga nakikinig sa atin. At ang alam natin ang bilang ng mga connected devices, kasi nakikita naman talaga yan sa internet eh. Makikita nyo naman yan, hindi naman yan ano eh. Ngayon, meron tayo sa YouTube, 23,000 na connection. Sa Facebook, may 24,000 mahigit na connection. Doon pa lang sa dalawa na yun eh, halos 50,000 na yun eh, na nakakonect sa atin. Ibig sabihin, merong mga tao na gustong makinig talaga ng salita ng Diyos. Pwera pa yung sa ating mga ibang mga paraan, kagaya nung sa satellite, kagaya nung sa television, hindi natin alam kung ilan silang nakikinig. Meron tayo kasi mga programa na inire-relay sa iba-ibang mga medium o media. Salamat sa Panginoon at meron tayong ganitong nagagamit na technology. Siguro naman hindi tayo puputulin ng YouTube eh. Nauna tayo sa YouTube eh. Di ba kapatid Daniel, ano? Una tayo sa YouTube, ano? Nag-live streaming. Opo, sa awa po ng Diyos, kapatid na Eli, bago po naging, actually po, bago pa nga po nagkaroon ng YouTube, meron na po tayong ginagamit po sa internet na atin pong parang website kung saan po napapanood po ang ating mga programs, kapatid na Eli. At nung dumating po yung pagpasok ng YouTube, ay nagkaroon po tayo ng atin pong mga programs sa YouTube sa awa po ng Diyos. At tuloy-tuloy naman po hanggang sa kasalukuyan yan, kapatid na Eli. At marami pong mga iba-ibang nanonood rin, kahit na nga po sa, yung mga nakaregister po kasi na nakikita natin, kung minsan computer po yun, yung mga units. Pero ngayon po kasi, kagaya ng iba-ibang mga families, meron na po sila din na ginagamit na mga smart television, kapatid na Eli. Ang smart television po na ginagamit nila, doon po sila nag-tune in sa YouTube channel. Tapos po, isang buong pamilya na po sila na nakakapanood. Parang nanonood na din po sila ng television, kapatid na Eli. So hindi po ang bilang na ron ay per individual din. Dahil ngayon po, mostly marami na pong mga households na mayroong mga digital television at mga smart TV na kung saan po ay naka-connect sa internet at nakakapanood sila ng YouTube. Kaya po marami na din pong gumagawa ngayon noon na magkakasama naman sila sa isang lugar. Kaya nakakapanood po sila ng sabay-sabay, kapatid na Eli. Ayan.
Salamat po sa inyong pagtangkilik mga kapatid. Napatunayan na natin sa ilang mga Bible study nakaraan na ang Biblia authentic, talagang galing sa isang makapangyarihan sa lahat. Na bago pa mangyari, sinasabi niya na ang layon para sumampalataya tayo. Ngayon, itutuloy po natin itong ating Bible study. Ito po'y Lunes hanggang Huwebes. No? Tutuloy po natin ito ngayon pagkatapos nating mapatunayan na itong Biblia ay merong divine source. May pinanggalingan ng salita sa Biblia na isang person na nakakaalam ng lahat ng mga bagay na mangyayari, na yun nga po ang Panginoong Diyos. No? Gusto ko po na humingi sa inyo ng mga yung lahat ng nakikinig ngayon, kahit i-type nyo lang sa kapirasong paraan na anong gusto nyong sunod nating talakayin sa Bible study. Kung nagtitiwala na kayo sa Biblia, kaya kung may duda kayo sa Biblia, yung mga criticism sa Biblia ng mga tao, na yan mali yan, kagaya nung ganire, kagaya nung ganon, may mali. I-ano nyo po yun, ilagay nyo sa computer, i-type nyo, makarating sa amin, yun po ang magiging guide ko kung ano ang mas marami, yun ang ating, kasi may mga criticism sa Biblia eh. And I want to rule out those criticisms among the faithful, lalo na sa mga kapatid sa iglesia. Meron pong mga point of discussions na sinasabi nilang mali raw sa Biblia, ganon, ganire, di raw tama yung nasa Biblia. Yun ang gusto ko, hindi ba magandang yun ang pag-usapan natin, kapatid na Daniel, ano? Yung mga doubts ng mga tao, yung mga questions nila regarding the authenticity of the Bible. Anong ang ideya mo, kapatid na Daniel? Opo, kapatid na Eli, maaari naman po tayong mangalap mula sa kanila kung ano po yung mas tinitignan po nilang interesante rin para sa kanila sa mga bagay na gusto nilang malaman pa tungkol po sa authenticity of the Bible o kung ano pong mga issue na kung sila naman ay nagtitiwala na ang Biblia ay totoo, ay ano yung mga issues po na maaari po na pagmulan ng pag-aalinlangan o kaya ay mga gusto naman nilang maliwanagan. Kasi meron nga din po mga text messages, kapatid na Eli, may mga iba-iba na rin po sila mga suggestions like meron pong nag-suggest na pag-usapan daw po ay tungkol sa kaligtasan, paano ang tao ay magkakaroon ng kaligtasan dahil daw po marami ngayon na nangangaral na tatanggapin lang si Kristo ay maliligtas na at mayroong mga nangangaral na hindi kailangan gumawa ng mabuti basta tinanggap si Kristo bilang personal na tagapagligtas ay maliligtas na. Marami po silang mga iba't ibang mga topic na inaabangan, kapatid na Eli, at siguro nga po kung makakakuha tayo ng mga idea din sa kanila na makakakuha ng kanilang interest ng mas nakararami ay maganda po na parang makapag-survey din po tayo at malaman po natin ano yung nakaka-interest sa kanila the most para mas matalakay po ninyo ng isa-isa detalyado doon sa mga katwirang sinasabi sa Biblia. At meron naman pong mga comments din po na pinapadala sila every now and then, kapatid na Eli, tuwing meron tayong Bible study. At siguro po ikakalapin din po namin ito at i-forward po namin sa inyo kung ano yung mga maraming mga suggestions or ibig po nila na mapakinggan sa isang pag-aaral ng mga katwiran sa Biblia, kapatid na Eli. So yun po ang ating usapan. Yun ang ating agreement. Kung meron kayong mga suggested topics o mga duda about the authenticity. Kasi bago po natin pag-aralan ng kaligtasan, mga kapatid, dapat meron tayong sure at siguradong pagbabatayan ng ating kaligtasan.
So we have to establish the reliability of the Bible as a book that can teach us salvation. Kaya kung meron kayong mga duda sa mga nabasa nyo, meron kayong hindi maunawa, parang may contradiction, siguro yan ang magandang topic na ating isunod. Samantala, kapatid na Daniel, bigyan natin ng pansin yung ating mga tagapakinig sa ating social media accounts bago tayo magsara ngayong araw. Opo, narito po ang ilang mga komentaryo na ipinadala ng atin pong mga taga-subaybay sa lahat ng ating mga social media accounts. Yan, kapatid na Daniel, siguro humingi muna tayo kahit mga 2 o 3 komentaryo o masasabi na live. Yung live, kung merong makakakonekta sa atin. Kapatid na Josel, kapatid na Sani, kapatid na mangalap din kayo ng mga sinasabi ng mga tao na mga duda para mapatunayan natin sa mga tao ang authenticity ng kasulatan. Siguro sa inyong mga lugar, mangalap din kayo. Nakakonekta ba kayo ngayon, mga kapatid na KNP? Opo, kapatid de Eli. Meron din po tayong ading mga naipasa na din previously pa po. Pero tungkol po dito sa sinasabi nyo naman na tungkol sa authenticity ng Bible ay ganun din po. Mangangalap po kami dito para sa ating mga sumusubaybay din po. Saka na sa North America yung mga workers natin, ano? Opo. Ano pa ba nakakonekta sa atin ngayon? Opo, kapatid na Eli. Kahit po itong mga kapatid nating mga taga rito, dahil tinatranslate naman po itong Bible study, magtatanong po kami kung anong mga suggested topics po nila na gusto po nilang marinig dito. Ano yun? Si Brad Rodel. No? Sino pa ang nakakonect sa atin? Kapatid na Daniel, baka meron tayong mga nakikinig na nakakonect na magbigay ng ideya, kahit 2 lang, ano? Nung araw napapaghilian namin si Dr. Anselmo, sino pa ba yun? Nakalimutan ko na yung mga nakakausap natin nung meron pa tayong mga live na physical na Bible exposition eh. Ngayon po, Brad Eli, may connected po tayo sa linya. Si Attorney Tudio, connected po siya. At si kapatid na Antonio Altejos, connected din po. Si kapatid na Cesar. Ayan, this is Amelia, connected din po. Saka si Lydia. Siguro... Apin nga natin si Attorney Tudio kung meron siyang kapatid na Daniel. Opo. Tignan po natin. Sige, kapatid na Luz, nasa linya ba si kapatid na Attorney Tudio? Opo. Sige po. Si Attorney Tudio po. Sis Attorney Luz, Tudio. magandang gabi po. Magandang araw po sa inyo lahat. Kapatid na Eli, kapatid na Daniel. Nakikinig po ako sa inyong mga sinasabing pangangaral. At ano nga natin ngayon ay ang topic tungkol sa authenticity ng Bible. Kasi ang Biblia po ngayon ay halos parang ginagawa na po ng mga karamihan na hindi naniniwala sa Diyos, kinukudyat na po nila. Hanggang sa narinig ko po kanina, at masakit po sa kalooban ko, na ang mga taga-tingdaan ay sinasabi nilang masasama, samantalang kabaliktaran ang nangyayari. Ang Biblia po ay masasabi nating kasulatan dito sa buong mundo, nag-iisa lang na dapat paniwalaan ng buong sangkatauhan. Yung pong karunungan na gawa ng tao ay nagawa-gawa lang po at maraming lumilitaw na nagdudunong-dunungan na pinagpipilitan ang kanila na sa nila daw ang tawa. Pero ang totoo po, salita lang ng tao yon na walang masasabing basihan dahil ang talagang karunungan na totoo ay nanggaling po sa itaas, sa Diyos. Ang Biblia po ay masasabi nating inspired na kasulatan ng Espiritu Santo na pinasulat po sa mga apostol. At ang mga apostol naman po ay nagsabi sila lang totoo dahil ang utos sa kanila ay isulat ang salita ng Diyos para maging guide sa mga tao
mula nung nag-umpisa ang sangkatauhan hanggang sa pagwawakas ng mundo. Ngayon po, sa narinig po namin sa inyo, malinaw po na ang panahon natin ngayon ay nasa panahon na po tayo ng kawakasan. At nangyayari nga po na yung kasulatan doon po sa aklat ni Daniel ay nagkakatotoo po. Noong panahon po na ako bata din, nakikita ko po na doon sa lugar namin ay halos wala nga po sasakyan. Naglalakad lang pa kami papunta po sa eskwela. Hanggang sa dumating yung edad ko po na nasa ano na po ako, nagkapag-asawa na ako, dumadami ng mga sasakyan, ang mga tao parot parito na nga, maging sa dagat, sa lupa, at saka sa himpapawid. At dumating na po tayo ngayon sa panahon natin ngayon po, na dahil sa makabagong teknolohiya, ang mga tao po, maski na nasa saang lugar, nagkakapag-usap-usap, teleconference, dahil po masyado na nga pong moderno ang siyensya. Katunayan na ang salita po ng Diyos noon na walang nakakaalam kung di Diyos lamang sa maaring mangyari ay natutupad po ngayon. Ano pong ibig sabihin nun? Na ang salita ng Diyos po ay mapagsasaligan. Hindi po gaya ng tao na pabago-bago po. Gaya nga po namin sa mga ng judikatura. Batas po ng tao pabago-bago. Anong ibig sabihin? Hindi po eksakto. Kaya binabago. Pero ang salita ng Diyos po, hindi nagbabago. Dahil talaga po ang Diyos makapangyarihan sa lahat at dapat paniwalaan natin. Tama lang po ang ginagawa ninyo na sa buong mundo ay binubuksan niyo po ang isip at puso ng mga tao para yung pong masasama, kung maaari ay maligtas. Dahil nagkakatotoo nga po ang kasabihan sa Biblia na ang masasama ay lalong magpapakasama. At ang mabuti naman po, ang pantas, ang mabuti, ay gagawa po ng mabuti. Dahil yung po ang hinahanap ng Panginoong Diyos. Kaya nagpapasalamat po ako, kapatid na Eli, na Huldo, hirap na hirap po kami rito. Dahil hindi po ako makakonekta sa internet, napakahina po ng signal, ay nakapunpats lang po ako, pero masaya po ako at naririnig ko ng malinaw ang sinasabi niyo po. Salamat po sa Diyos at inabot ako sa edad na ito. At ako ay naanib na wala po ako sa kamunduhan dahil maski na wala po kung ano man yung mga nangyaring nawala sa akin noon, papasalamat ako na nawala man po iyon, napalitan naman po ng pagkaanib ko dito sa katotohanan. Salamat po sa Diyos. Brad Eli, panalangin po namin na kayo ni Kuya Daniel ay magtagal pa po ang inyong kabuhayan. Kailangan po kayo ng mundo. Salamat po sa Diyos. Salamat sa Diyos, kapatid na Attorney Tudyo. Salamat po sa inyong lahat, mga kapatid, sa mga sumusubaybay. Hintayin po namin ang mga suggested topics nyo, mga duda nyo, para meron po tayong pagbabatayan kung ano ang ating sasagutin, pag-aaralan bukas kung loloobin. Bukas po uli.